magkikrave kayo bigla sa mga pasta o ulam na ating ipapakita, inihain na rito sa inyong harapan ngayon. Kasi nga, balita ko dito sa Barangay Giginto, dito sa Bulacan, isa sa mga pinupuntahan ito. Mga 2 buwan, mag-isang buwan at kalahati pa lamang ito sa kanilang barangay. Pero pinupuntahan, pinipilahan at talaga naman tinatangkilik ng lahat. At yan ang specialty kasi ng isa sa mga kabarangay natin dito sa Chaong. Panoorin po natin ito. Mapapasta na yummy o Pinoy comfort ulam na kare-kare ang inyong panlasa huling-huli. Dito yan sa kainan ni Nanay Jen Lagrata. Pangmaramihan o solo trip, kayang-kaya nilang ihain. At ang sikreto ng masarap nilang mga pagkain, Kaya masarap yung niluluto ko kasi passion ko to and I love doing it. At syempre, maraming budbod ng pagmamahal. greet the morning with a great breakfast dito sa Agahan Natin. I-welcome naman po natin sa Love Tony But Everything as a Net 25 si Nanay Jen. Nanay Jen Lagrata, good morning po. Good morning po, Mami. Ma'am, bati naman po kayo sa ating mga kabarangay. Hello po sa mga taga-Chaong and sa family ko at saka po sa mga kalagrate ko. Ayun. Good morning. Morning po. Ito po, kayo po ay may interesting na food story. Nag-umpisa po kayo, balita ko po, 3 po ang inyong anak. Yes po. Opo. Tapos po, katuwang niyo po ang inyong asawa sa mga endeavors niyo, sa mga Yes negosyo po, niyo. yes po. Paano po nag-umpisa ang inyong food business? Bali po, nag-start po ako magluto ng baked macaroni. Yung recipe po from tita po ng husband ko. And Opo. then, doon na po nag-start. And then, nag-try na rin pong magluto ng mga ulam. And yun po, nakahiligan na rin pong mag-catering. Ang pagkain nyo, ang negosyo nyo ay nag-umpisa sa baked mac. Yes Ito po, po, yes dapat po. pala, ito po ang una ko Yes sinubukan. po. Aba. Kasi nakapag-ship na po kami niyan sa Taiwan, sa Hong Kong, and sa Singapore. Wow, paano nyo po nagawa yun? Sa mga gusto po matuto. Yes po, kasi yun pong mga client po namin dito na Sabi umuwi. namin, kasi po, Sorry. ganyan ganyan talaga, pag merong nag-food business. From other countries. Pag Opo. po dumating sila rito, yan po yung hinahanap. Or if ever po na meron umuwi dito sa Philippines, pag bumalik po doon sa mga country nila, nagpapadala po kami. And even po yung halaya namin, medyo marami na rin pong countries yung napupuntahan like UK, Opo, opo. US, and New Jersey, Thailand, and Taiwan, Singapore. Mas madalas po Ang kami sa dami ba? Singapore. Aba, ang dami-dami. At ang mga tumatangkilik po, mga Pilipino rin Yes po, po, syempre. yes po, yes At po. mga Pero iba't ibang meron mga na rin bansa. din po kaming mga foreigner. Na client. Opo. Ano po sa palagay nyo ang inyong sekreto para kasi po kung titingnan niyo yung food story nyo, makailang buwan lang po dito malakas na agad. Yeah Hindi po po. ba? Ano po ba ang sa palagay nyo ang sekreto o dapat na gawin o obserbahan ng mga nag-umpisa pa lamang? Siguro po pag magbe-business ka, huwag mo po munang isipin yung kikitain mo. Siyempre, kailangan ang isipin mo yung mararamdaman ng mga client mo pag kinain po yung food mo. Tapos sila na lang po yung magre-refer sa amin. Actually, we don't have page, we don't have any advertisement. Basta Word of po mouth. word of mouth lang po kami. Yun, ibig sabihin, yung lakas ng sarap ng pagkain, ng Yes po. kakalat. Opo. 11 years na po kayo sa inyong negosyo, sa pagka-cater, Yes sa po, catering yes business. po. Ano pong mga simple, mga humble na mga beginner stories niyo po noon, yung nag-umpisa kayo? Ano pong, Nung nag-start po pwede kami, i-share? as in po talagang zero kami. Lahat po ng mga gamit, nire-rent namin. So talaga pong zero din po yung mga kita namin. Kaya po, nung medyo lumalakas na po, nag-start na po kaming mag-invest. Ayun po, kahit papaano po, hindi lang po yung materials yung na-invest namin, pati po yung relationship sa mga client namin, na-invest na rin po namin. And then sila rin po yung nagre-refer sa amin sa mga kakilala nila. Kaya po siguro nag-grow yung business namin. Opo. Opo. Itong catering business niyo po, ano po ang ating offer ng mga putahe? Saan po kayo una nag-zero in? Inaral niyo po ba yung market, syempre, pero ano pong nakita yung gusto ng mga Pilipino na inihahain nila? Catering man yan ang mga ganitong restaurant? Actually po, yun talaga po yung bestseller namin is more on pasta kami kasi nakaka-attend din po ako ng ibang events. Yung Mahilig pong ka mga Pinoy sa food pasta. po, yung food po namin medyo kakaiba po sa mga pasta ng ibang caterer. Meaning, paano pong kakaiba? Ano pong meron? Sabi din po ng mga client namin, the best po talaga yung baked macaroni namin and carbonara. And ngayon po, ina-advertise po namin and pinapromote po namin yung shrimp pasta. Ito nga, sinusubok ko yung baked mac nyo. Hindi siya yung overwhelmingly
cheesy, Yes di ba? Pero meron siyang magandang Very creamy. very creamy. Yes po. Tapos medyo runny yung kanyang yung cheese sauce. Nakakatuwa siya at saka al dente po, maganda po. Yeah po. Good to the bite po yung pasta. Ito rin pong Shrimp inyo, pasta. baka kakaiba ito. Ito, pag nagpunta kayo dito, 150 pesos. Yes Meron na kayo, may kaldereta rin sila, Yeah nasa 150. Ang range po ng kanilang pagkain, abot kaya, hindi po ba? Ito po ba ang presyo? Ang presyo nito, sa palagay nyo, crucial para sa ating mga kababayan na kailangan maintain nyo yung ano. Kasi binabantayan nila yung presyo eh. Yes po. Kaso Opo. po ngayon po kasi sobrang mahal ng mga ingredients. Pero so far naman po, hindi pa po kami nag-i-increase ng mga presyo namin. Kung ano po yung nag-start kami, hanggang ngayon kahit tumaas siya. Pagbalik ka lang po nila kami babawi. Yun. Basta po matry po Pagbalik-balik. muna nila para po kahit papano, Opo. pagbabalik po talaga sila. Kahit po tanongin nyo sila ate. Opo. Ano ba mga naging struggles nyo noon? Anon po yung pong mahirap pong mag-start na lahat i-rent mo kasi wala na po Yun na, talaga ano? matitira. And then minsan po may mga client po na mahirap po ang i-meet yung demand nila pero kukunti yung budget nila. Ayun. Mahirap paano po niyo mag-adjust. Ano pong ginawa niyong workaround doon? Minsan po okay lang kahit wala kang kitain basta ma-serve mo sa kanila yung mga demands nila. Yun Saka yun eh. later on na lang po, sila na lang yung magre-refer po sa amin. Yun eh. Para po meron kaming ibang client after them. May pangarap po ba kayo na lumawig pa, i-diversify ito sa labas ng barangay ng inyong area? Actually po yung catering namin, ang farthest po na narating na namin is San Miguel. Opo. And meron po kaming invitation sa mga provinces like sa Pangasinan, Pampanga, and Tarlac. Pero hindi po namin ma-accommodate kasi that was too far from us. Mahirap po. Baka mamaya magkaroon ng problema yung food namin. Mangyayari rin yun. Nakakatuwa rin po. Yes po. Lulubin din yun. Opo. po. Ano po ba ang pangarap niyo pa sa inyong pamilya? Yung family ko maging healthy sila and kahit pa paano masuportahan namin yung dreams ng mga anak namin and apo namin. Opo. Yun lang po. And makatulong po doon sa mga staff ko. Yun, makakreate Yes kayo ng po. jobs para po sa mga tao pa, sa mga kababayan, mga kabarangay Yeah, natin. opo. Ano po. May payo po ba kayo sa mga gusto magtayo ng ganitong klaseng negosyo? Yung mag-iisip na magkaroon ng ganitong business, kailangan hindi muna puro kita, kailangan yung passion, Oo. love, at saka yung maging honest ka sa mga client mo na hindi mo Honesty. kayang ibigay yung demand nila, pwede mong ibigay based sa budget nila. Ayun. Yan Ako, lang po. maraming At saka salamat. syempre po kailangan thankful ka lagi kay Lord. Opo, manalangin lagi. Yes Ano po. po, opo. Ito po, subukan muna natin itong Yes. kaldereta ha, bago tayo magpasalamat. Maraming salamat, Mama. Yes po. Kasi talagang I'm so honored. Tamang-tama po, Yet, saktong I'm very gutom po much ito. honored din po. And this Opo. is one of my dream na magkaroon ng ganitong Feature? talk. Yes. Opo. And God is so good to At next me. 25 po ay bukas po sa inyong lahat. Yes, ng thank mga- you so mga much for the nag-uumpisa at opportunity. Opo, walang ano man din Yes.